Che Guevara, ang totoong taong nasa likod ng sikat na mukha. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-iconic na mukha sa kasaysayan. Alam mo yung larawan ng isang lalaking nakatitig sa malayo, kulot ang buhok, may suot na beret na may bituin. Makikita mo siya sa t-shirt, poster, sticker, notebook, at minsan kahit sa bag ng taong hindi alam kung sino talaga siya. Pero sino nga ba ang lalaking nasa litrato? Kilalanin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Zorro52. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga Pinoy dyan sa Amerika. Si Ernesto Guevara de la Serna ay lumaki sa isang middle class na pamilya at bata pa lamang ay mahilig na siyang magbasa. Kasama sa mga paborito niyang basahin ng kasaysayan, pilosopiya, politika, at literatura. Pero class, may isa siyang malaking hamon sa buhay. May matindi siyang asma, madalas siyang atakihin ng hirap sa paghinga. Pero sa halip na magpatalo rito, lalo pa siyang naging matatag. Mahilig siyang maglakbay, mag-aral, at tuklasin ng mundo. Noong 1951, habang nag-aaral ng medisina, naglakbay si Che kasama ang kaibigan niyang si Alberto Granado sa iba't ibang bansa sa South America. Ang biyahe nilang ito ang naging inspirasyon ng aklat at pelikulang The Motorcycle Diaries. Habang naglalakbay sila, nakita ni Che ang realidad ng buhay sa maraming bahagi ng Latin America. Nakita niya ang matinding kahirapan, kawalan ng lupa ng mga magsasaka, diskriminasyon sa mga katutubo, at malaking agwat ng mayaman at mahirap. Para sa kanya, hindi ito simpleng aksidente ng kasaysayan. Naniniwala siyang may sistemang nagpapanatili ng ganitong kalagayan. At dito, nagsimulang mabuo ang kanyang paniniwalang kailangan ng malawakang pagbabago sa lipunan. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral bilang doktor, nagpunta siya sa Guatemala. Doon niya nasaksihan ang pagpapatalsik sa gobyerno ni Jacobo Arbenz noong 1954 sa pamamagitan ng isang kudeta na sinuportahan ng Estados Unidos. Malaki ang naging epekto nito kay Che. Mas lalo siyang naniwala na ang pagbabago ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng mga eleksyon o reforma. Para sa kanya, kinakailangan ng revolusyon. At dito nagsimulang mabuo ang Che Guevara na kilala ng mundo. Noong 1955 sa Mexico, nakilala niya ang isang Cuban revolutionary na nagngangalang Fidel Castro. Agad silang nagkasundo sa kanilang mga paniniwala. Si Castro noon ay naghahanda ng armadong kilusan laban sa diktador ng Cuba na si Fulgencio Batista. Sumama si Che sa kilusan. Sa simula, doktor lamang siya ng grupo. Pero habang tumatagal, napatunayan niya ang kanyang kakayahan bilang mandirigma at leader. Noong 1956, sumakay sila sa barkong Granma patungong Cuba. Mula roon ay nagsimula ang isang mahirap at madugong gerilyang pakikibaka sa kabundukan ng Sierra Maestra. Sa loob ng ilang taon
nakipaglaban sina Castro at Che laban sa gobyerno ni Batista. Unti-unti silang nakakuha ng suporta mula sa mga magsasaka at karaniwang mamamayan. Noong 1959, nagtagumpay ang kanilang revolusyon. Tumakas si Batista at pumasok ang mga revolusyonaryo sa Havana. Biglang naging isa si Che sa pinakamakapangyarihang tao sa bagong gobyerno ng Cuba. Nagsilbi siya bilang pinuno ng National Bank, Minister of Industry, diplomat, at tagapagsalita ng revolusyon. Para sa kanyang mga taga-suporta, isa siyang simbolo ng paglaban sa kahirapan at pang-aapi. Pero para sa kanyang mga kritiko, isa rin siyang taong may matitinding paniniwala na minsang nauwi sa marahas na pamamaraan. Ang kanyang buhay ay nananatiling paksa ng debate hanggang ngayon. Ang huling misyon. Hindi nagtagal iniwan ni Che ang Cuba. Naniniwala siya na dapat kumalat ang revolusyon sa iba pang bansa. Sinubukan niyang tumulong sa Congo, sa Africa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Bolivia. Doon niya nais magsimula ng panibagong revolusyon. Ngunit hindi naging matagumpay ang plano. Kaunti lamang ang sumuporta sa kanya. Patuloy siyang tinugis ng hukbo ng Bolivia na sinuportahan ng CIA. Noong October 8, 1967, nahuli siya. At kinabukasan, October 9, pinatay siya sa edad na 39. Ngayon, class, balik tayo sa simula. Yung sikat na larawan. Saan ba ito nanggaling? Noong March 5, 1960, kinunan ng Cuban photographer na si Alberto Korda si Che Guevara habang dumadalo sa isang memorial event sa Havana. Ang larawan ay pinamagatang Guerrillero Heroico. Hindi agad ito sumikat, pero matapos mamatay si Che, kumalat ito sa buong mundo. Unti-unti itong naging simbolo ng paglaban, protesta, rebelyon, at pagnanais ng pagbabago. Hanggang ngayon, itinuturing itong isa sa mga pinakasikat na litrato sa kasaysayan. Nakakatawa nga dahil maraming taong nagsusuot ng t-shirt ni Che nang hindi alam ang buong kwento ng kanyang buhay. Pero marahil iyon ang kapangyarihan ng isang imahe. Minsan, nagiging mas sikat pa ang larawan kaysa sa mismong tao. Si Ernesto Che Guevara ay isang Argentine doktor na naging revolusyonaryo matapos masaksihan ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa Latin America. Ang kanyang larawan, nakuha ni Alberto Korda, ay naging isa sa pinakasikat na imahe sa buong mundo. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, may mga tao na naaalala dahil sa kanilang mga ginawa. May mga tao na naaalala dahil sa kanilang mga ideya. At may mga tao na nagiging simbolo ng isang panahon. Si Che Guevara